So let's talk about this matter, okay? Ang tunay na religyoso. Okay? Ating pag-usapan. Basahin natin ang Santiago 1:19 at mga sumusunod. Sige nga po. Mga kapatid, kung minamahal, gawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang iyong marunong gawa at alisin ang masasamang asal na pagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa katusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ni Numa na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag maawa sa kasamaan ng mundong ito. Okay, ito ang tanong, paano dapat ipamuhay ng isang tagasunod ni Jesus ang kanyang pananampalataya sa isang magulong kapaligiran? Hindi lang Pilipinas, no? Hindi lang Pilipinas, kahit ang, like, for example, Brazil, Cambodia, Myanmar, lalo na, no? Myanmar, Ukraine. Paano mamuhay mga mananampalataya roon? Tayo, ano pa lang to? Political tawag natin dyan, crisis. No, yun pa lang. Pero sa mga bansang yun, masigit pa. May mga armed conflict na doon. Pero paano? At ito yung bilin ni Santiago sa mga iglesia na kanyang sinulatan. No, tayo mga Filipino Evangelical Church, hindi exempted sa kaguluhan na nangyayari sa ating bansa at sa ating politika. At itong si Santiago, na kapatid ng Panginoong Jesus, minsan na pagkakamalang apostol, no? He's not the apostle James, but James, the brother of Jesus. Pwede ko siyang sabihin Elder James. Okay? Sapagkat isa siyang elder ng First Church, no, doon sa Jerusalem. At bilang elder, chief elder of the church, meron siyang payo sa mga churches na nasa ganitong kalagayan, na ganito ang situation. Okay? Kaya sabi doon sa Santiago 1:1, sabi doon, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. No? Hindi yan sinabing kapatid ni Jesus. Pero kapatid siya ni Jesus. No? Pagkapanganak ni Jesus, of course, virgin pa rin si Mary, no? Because si Jesus ay pinanganak sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero pagkatapos nun, nagkaroon na ng anak si Maria at Jose, at ang panganay ay si Santiago. No? At sabi niya, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na diaspora, no? Nakikipamayan sa iba-ibang bansa. So, mahirap yung kanilang kalagayan. Kumbaga, hindi pa natin naranasan yan, pero mahirap ang kalagayan isang refugee. No? Mahirap. Kami, ang pamilya namin naranasan. No? Galing kami ng Pasay,
nung kailangan ng i-build yung MRT, yung unang MRT. LRT, tawag LRT. Kailan tanggalin yung aming mga bahay doon. So, we need to transfer to Cavite. Pero, dahil hindi pa handa yung Cavite, yung Dasmariñas, nilagay muna kami sa Taguig. Ang hirap ng buhay, mahirap. Mahirap. Kasi, alam mo yung buhay na hindi ka taga roon, tapos bahay mo, hindi mo dapat gawin permanente dahil alam mo nga alisin ka rin doon. So, mahirap. Ito, mga refugee sila sa iba-ibang bansa at sila ay sinulatan ni Santiago. And si Santiago, sabi ko nga, as chief elder ng Jerusalem Church, kasama sa kanyang overseeing work, sa kanyang supervision, yung iba pang churches sa iba't ibang lugar kung saan sila nangalat. So, nandun din, nag-supervise din siya, no, parang ginagawa ko. Bawa, meron tayong church sa Sogay Sorsogon. Meron din akong pakialam sa kanila. Sa Gerald Trias, ganun din. So, meron kang pagmamalasakit sa lahat ng iglesia. At ito yung ginagawa ni Santiago. Kaya, isa sa purpose ng aklat ni Santiago ay, o letter ni Santiago, magbigay ng mga practical teachings kung paano mabubuhay ang isang Kristiyano, o paano ipamumuhay ng isang Kristiyano ang kanyang pananampalataya sa gitna ng magulong kapaligiran. So, ito ay practical, no? Practical. Ano ang dapat nyong gawin dahil hindi maganda ang inyong sitwasyon? Number one, ang Kristiyano, ang sabi ka na ni Santiago, ang Kristiyano dapat marunong mag-control ng kanyang emotion. Okay? Dapat hindi masyadong emotional. Pag magulo ang paligid, dapat hindi ka emotional. Sa aming couple seminar ni Joy, lagi namin pinag-uusapan yan. Si Joy medyo madali mag-worry, madali mataranta. Ako naman, lagi lang akong chill. May ano rin yan, may advantage din yan. Kasi kung parehas kami natataranta, mahirap ano. Lalo na pag alam ko na ano niya rin din, na-encounter niya na rin, yung mga nagbebenta, mga may mag-imbita sa iyo, libre ganito, libre gano'n, punta naman kami ni Joy. Siyempre, sa Boracay yun, libre ang dinner, so dinner kami ron. Yung pala, bebentahan ka ng unit ng condo. So Joy, parang okay na si Joy. Uy, pinili ko. Kasi mahusay sila eh. Magaling. Ano yung emosyon mo? Isisigaw pa, sige ganito, nag-oo na, nag-yes na. Palak pa. Sabi ni Joy, nag-yes ko. Pero ako, sa dami ng pinunta namin gano'n, nakita ni Joy na si Joy, asawa ko din, sumasakay. So, maganda rin yun, you hold your emotion. You control your emotion. Sabi ni Santiago sa verse 19, mga kapatid, kung minamahal, unawaan niyo ito. Sabi gano'n, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil minsan, pag ang emotion mo mataas, hindi na nagiging logical ang iyong mga decision. Hello? Naintindihan natin? Kaya mga bata dapat makinig sa magulang kasi yung mga bata, pag tumibok ang puso. Ang kasunod na? Wala na magagawa. Akala ng mga bata, masyadong mahigpit ang magulang. Hindi. Kasi yung mga magulang, mas ginagamit na ang isipan. Tama po ba? Mas ginagamit na yung logic. Okay? Kasi naranasan na nila eh. Napag-isipan na. Akala mo ng bata, pinaghihigpitan. Okay? So, kailangan mag-control ng emotion. Ngayon, ito yung mabigat. Because of the social media, alam nyo, ang social media na yan, ang tawag natin dyan, emotion manipulators. Magaling sila. Sabi ko, paano ba yung gagawin to para sa church? Kasi bagay tayo na hindi naman tayo nagmamanipulate ng emotion. Pero ang social media, grabe.
Hindi, agad na mood mo, pag hawak mo ang cellphone mo, nagpunta ka sa Facebook, may napanood ka, galit ka na rin. Wala namang maway sa'yo. Magaling mag-manipulate ng emotion ang social media. Grabe. At maraming mga fake news ngayon just to stir up emotions. No? Kahit yung rally sa, January na, yung Nazareno ginagamit eh. Marami na nag-rally eh. Nazareno yun eh. So, nababahala yung tao, natatakot yung tao, ano ba ito nangyayari sa atin? So, talagang dapat control your emotion. Dahil pag kinontrol yung emotion mo, ang gagana naman ay ang isipan. No? At malaking problema pag nahook ka na. Yan ang malaking problem. Malaking problem pag nahook ka. Kasi instead na matutulog ka mahimbing, hindi ka na matutulog na mahimbing dahil galit ka pa rin sa Tore, galit ka pa rin kay... Pero wala ka doon sa senaryo. Wala ka doon sa sitwasyon. Kasi ang pinalabas lang, halimbawa, may sinabi yung tao. So, dapat, as a wise person, we will look at every aspect, no? Every side. No? Matalinong, ang objective person is looking at the lahat ng side. Kung hindi, madadaya tayo. Halimbawa, yung mga bulag na nag-describe kung ano ang elepante. May bulag na napunta sa buntot. Sabi, ano ang elepante? Sabi sa isang bulag. Ang elepante pala ay parang lubid. Isang punta dun sa paa. Ano ang elepante? Sabi ng pangalawang bulag, ang elepante pala ay parang troso. Isa na punta sa tiyan. Ano ang elepante? Sabi ng pangatlong bulag, isa siyang pader. Napunta isa sa taas. Nahawakan ito. Ano ang elepante? Ano pala siya? Sibat? Pero pag pinagsama-sama, yun ang elepante. Ano ang objective person? Looking at the whole picture. Not just one picture. Kasi ang pagmamanipulate ng emotion, medyo bias. Do we understand that? Kaya sabi ni Santiago, pipilin mo ang iyong damdamin. Paano? No? Kasi pag hindi, magalit ka sa gobyerno, magalit ka sa tao, magalit ka sa ibang. Hindi katulad ng paniniwala mo. Okay? Si Pastor Ferdy, walang papanigan doon sa nag-aaway ngayon. Hindi kailangan. Dapat apolitical. No? Kasi iba-iba paniwala. Galit sa kapatid mo, asawa mo, anak mo, kaibigan, at kahit sa ka-churchmates na pag hindi parehas paniniwala. At iba pang galit. Dapat wag. Kaya sabi ni Santiago, basahin natin sa English. Let's read in English, NIV version. Sabay-sabay. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ito malaking problema. Malaking problema pag binaligtad natin ito. Okay, yung binaligtad ko linya. Let's read together. Everyone should be slow to listen, quick to speak, and quick to become angry. Malaking problema. Tama po ba? Dahil mo sa katabi mo. Tama ba? Pag hindi ka muna nag-imbestiga, pero meron ka ng judgment, meron ka na agad naramdaman. Malaking problema. Imbes na hindi ka ma-high blood, tuloy, kailan mo pa mag-maintenance. Di ba? Mahalaga ang pagpipigil ng emotion. Kasi it leads to stress, it leads to other kind of negative emotions. Tama po ba? Ito yung bili ni Pablo. No? Quick to listen means, ito, sige, sabay-sabay natin basahin.
Do not be impulsive. Number 2, make a sound judgment. Number 3, build a healthy relationship. Number 4, promote calmness and avoid stress. Okay? So, healthy life. Well, healthy heart. Pangalawa. Sabay-sabay. Ang Kristiyano ay dapat nagbibigay ng pagpapahalaga sa instead of dwelling to the words of other people, di ba? Gawin natin priority ang salita ng Diyos. Gawin natin, di ba, ito yung pinag-usapan natin nakaraan, no? Mag-meditate tayo ng salita ng Diyos. Sige nga, basahin natin. Verse 21 and the following, medyo mahaba ito. Pero basahin natin. Sige, sabay-sabay. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal, mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Number 22. Mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 23. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Mahalaga ang role ng Word of God sa ganitong mga pagkakataon. Instead of magagalit tayo, instead of tumaas yung emosyon natin, punta tayo sa salita ng Diyos. Lord, bilang Kristiyano, bilang iyong tagasunod, ano ang dapat kong gawin? Kahapon, yung coordinator ng Batangas, Cavite, Laguna, Churches of PMF, sabi niya, ako ang pakiusap ko sa lahat ng pastor, huwag magpo-post na against sa ganito o favor ni ganito, parang gano'n, huwag maglalagay, huwag magpo-post dahil may mga miyembro din sasaktan na gano'n sabi niya. At sabi niya, isa pang sabi niya, kasi minsan hindi napapansin ng tao na ang loyalty niya hindi na nawawala na sa Diyos, nawawala na kay Jesus, napupunta na sa tao. No? Napupunta na sa tao. Parang nagkakaroon ka na ng little God. Okay? So, sabi niya, sana, yan, kasama yun sa, sabi niya, pagkocontrol ng sarili. No? Kasi minsan, ang sarap-sarap mag-post, no? Diba, against to your point of view, parang sarap mag-post. Diba? Yung iba talagang below the belt. Yung iba talagang iba ang pagpo-post. Nag-stir up ng galit. Okay? Ano po ang gamit ng salita ng Diyos araw-araw natin pamuhay? Number 1, nagbibigay ng gabay at wisdom. Amen po ba doon? Amen. Ang salita ng Diyos, subok na. Sa haba ng pagiging pastor ko, subok na ang salita ng Diyos na nagbibigay ng tamang direction. Walang pagkakamali. Hindi ka ililid sa kapahamakan mo. Katulad ito sinabi ni Santiago, di ba? Tumpak yun. Pag ikaw emotional, maraming problema. Diba? Maraming mag-asawa naghiwalay dahil mataas ang emosyon. Kaya yung ating seminar tungkol sa pag-uusap. Pag mataas ang emosyon, at emosyon ang magdidesisyon sa buhay mo. No, hindi lang sa pag-aasawa, kahit sa pagtatrabaho, kahit sa anumang larangan sa buhay. No, pag emosyon, mahirap. Kaya parang ang isang illustration ay yung train na maraming bagon. No? Ito is unang bagon, pangalawang bagon, pangatlo. Doon sa unang bagon, nandun yung, di ba nandun yung makina, right?
Kapag ang nandito ay yung emotion, saan nililid yung lahat ng bagot? No? Kasi madaya, di ba? Madaya ang emosyon. Minsan tumatama, pero kalimitan madaya siya. Naintindihan natin? Di ba? So, dapat na nandito, no, yung mind, isipan, para logical at ng decision. Okay? Ano pa? Nagbibigay ng talino ang salita ng Diyos, nagbibigay ng comfort. Pag narinig mo ang promise ng Lord, you are comforted. Pangatlo, nagbibigay ng paraan na mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Okay? Pang-apat, tinutulungan tayong gumawa ng mga tamang desisyon nang naayon sa ating pananampalataya. Mas tama, no? Mas tama ang desisyon pag nakaayon sa salita ng Diyos. Kaya, mas pahalagahan ang salita ng Diyos, no? A sure foundation. Na higit kaysa sa mga napapanood at narinig natin sa social media, na hindi tayo tiyak kung mayroong basihan, kung totoo o hindi. Di ba? At sa totoo lang, ang Pilipinas ay parang nasa pagitan ng dalawang malaking nagmamanipulate, no? Ang China at ang Amerika, no? Kasi kung sino ang leader dyan, nasa bentahin ng bansa nila. No? Nasa bentahin ng China kung pro-China yung leader, nasa bentahin ng Amerika kung pro-American. At yan ang malungkot dahil mahina tayong bansa. Dahil mahirap tayong bansa. Naintindihan natin po? Dahil mahirap tayo. Kaya, umaasa tayo lagi sa malalaki. At sila nagpa-fund. No? Sila nagpa-fund ng mga disinformation. Okay? Especially, of course, on China. Dahil ang namuno dyan, hindi naman si Xi Jinping. Si Jinping, lang yan, nasara pa na. Ang namuno ay yung Politburo nila. Politburo. It's a group na hindi mo kilala kung sino yun. Nasa likod ng gobyerno nila. No? Kasi si Pastor Ferdy, ng kanyang doctoral program sa meron kaming course na immersion sa China, nakapasok ako sa merong Karl Marx University sa Beijing. Karl Marx University. At yung professor, Christian. Pero hindi siya sinasabi Christian siya. Pero binulong sa amin ng professor na siya believer. At those are the reality. No? Ito ay parang mga dulo lang. Pero yung ugat talagang nandoon sa naglalaban sa mundong ito. Okay? Kaya dapat maging matalino. At ang ating basihan ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang dapat na common denominator ng lahat ng Kristiyano at hindi ang anumang political color. Okay? Dahil ko yung pupunta kayo sa isang church. Saan pa yung church at kay PBBM po ba? Hindi po. Aalis ka. Ito kay ano ba? Hindi po. Hindi. Kundi ang church should be one in the Word of God. Amen po ba? Amen. Iisa sa Diyos at iisa sa Panginoong Jesucristo. Okay? Ito ang promise ng salita ng Diyos sa Santiago 1:25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Amen po ba? Hinighlight ko na yan. Pagpapalain ng Diyos sa lahat, no? Sa lahat ng kanyang gawain. Pero ang kondisyon, nagsasaliksik, sumusunod. Okay? That's the condition. Nagsasaliksik, nag-aaral ng salita ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos ang mga pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. At ito ang pangatlo. Huli. Sabay-sabay natin basahin. Ang Kristiyano ay nagpapahalaga sa mas
mahalagang bagay. Mas importanteng bagay. Kaysa mag-google tayo sa pagpagtalo, pagpagkampihan, na walang pakinabang sa pakikipagkapwa, gawin na mas mainam at kasiya-siya sa Diyos. Ano yun? Verse 26 and 27. Ito sabi ni Santiago. Sabay-sabay. Kung inaakala ni Numa na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya kanyang sarili, walang kabuluhan na kanyang pagiging relihiyoso. Verse 27. Ang relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo ito. No? Religion means sa Latin, no? Re and legio. No? Ibig sabihin, to tie again. To connect again with God. To God. Okay? Idugtong muli. Ano yung pagiging relihiyoso? Ano yung mga gawain na dapat magpapanatili sa ating kalapitan sa Diyos? At ito ang sabi sa verse 27, tumulong ka sa mga ulila, tumulong ka sa mga byuda, tumulong ka sa mahihirap, and then ingatan mo yung sarili na hindi mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Diba? Sinabi rin naman niya ni Paul, do not be conformed to this world. Tama po ba? Ayun ang totoong pagiging relihiyoso. Pagiging relihiyoso ay, so instead of, sabi ni James, ito na lang, display Jesus to others. Ano ang pure religion? Displaying Jesus to others. Ang ibig sabihin, be a blessing to others. Amen? Amen? Amen. No? Marami man kaguluhan sa mundong ito, ang pagkakakilanlan, the identity of the true followers of Jesus are those who are giving importance to the Word of God, and for those who are displaying the love of Jesus, especially to the needy. Amen? Doon na lang natin ibuhos ang lahat ng ating lakas. Amen? At ay maging papapala sa karami. Yun ang tunay na religious. Ang lahat, ngayon ang manalangin sa kanila. Dahil ang Diyos, hayaan na maranasan na mangyari sa bansang ito ang iyong pangunguna, ang iyong biyaya, ang iyong awa. Ang mga Filipino churches, Lord God, Filipino churches, tulungan niyo, Panginoon, maging vigilant, mapagbantay, magsaliksik ng katotohanan mula sa iyong mga salita. At turuan mo kami, Panginoon, ipamuhay pa rin ang aming pagiging Kristiyano, pagiging tagasunod ni Jesucristo kahit sa ganitong kalagayan. Na ang pag-ibig mo na naranasan namin, siya pa rin pag-ibig na ipapadama namin sa marami. Hindi lang sa salita, kundi sa gawain. Hindi lang nakikinig, kundi lang sa gawain ng katotohanan ito. Lord, tulungan mo kami na mas ibigin namin, mas naisin namin, mas gawin namin pangunahin, ipadama ang pag-ibig mo sa nangangailangan. At ito, totoong relihiyoso. This is the true religion. This is the pure religion. The pure religion is listening and doing your word in this word. Living out your truth in this word.
Panginoon, tulungan mo kami. Iwas mo kami sa mga nagmamanipulate ng emosyon. Upang magkaroon din kami, Panginoon, ng personal na kalusugan sa aming isipan, sa aming puso, sa aming damdamin. At ito'y magdudulot ng malusog na relasyon din sa aming kapwa. Panginoon, sa mga ito, we want to commit to you ang mga bagay nito. At alam po namin, sa inyo walang imposible. Pagharian mo kami. Pagharian mo kami, Panginoon. Hayaan ang iyong mga salita maging liwanag sa aming mga lalakaran. Ang iyong mga salita, gabay namin sa lahat ng aspeto ng buhay namin. At hayaan ng pag-ibig mo maranasan namin at iparanas sa iba. O Diyos, pagpalain din ang bawat isa narito, ang mga may karamdaman, Panginoon, lubos na pagalingin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Yung mga magsisipagtapos, Panginoon, bigyan ng talino sa kanilang mga pag-aaral. Mga naghahanap buhay, Panginoon, bigyan ng talino sa kanilang paggawa, husay sa kanilang paggawa. Panginoon, dalangin yung mga dumadaan sa mga paghihikahos, Panginoon, ikay Jehovah Jireh. Hindi lang sapat, labis na pa kumagpala sa mga lumalakad ng ayon sa iyong nais. Panginoon, dalangin din ang mga kapatiran na nasa ibang bansa, iba-ibang dako ng bansang ng mundong ito, nasa Canada, nasa America, nasa Middle East, nasa Hong Kong, nasa Singapore, nasa Australia, nasa UK, nasa United Kingdom, nandun po sa isla, sa Indian Ocean, Lord, at sa iba pang bansa sa Europe, at sa iba pang mga bansa, Panginoon. Unat mo ang iyong makapangyarihang kamay, at iparanas mo sa kanila, O Diyos, ang iyong biyaya. Panginoon, huwag mo sila pagkukulangin. Panginoon, alimin mo sila sa panahon ng kalungkutan. Panginoon, pagkalooban ng kalakasan na kalusugan sa pangalan ng Panginoon Kristo. At, O Diyos, maranasan nila lahat ng pagpapalang kailangan nila, O Diyos, sa pagkakataong ito. Panginoon, dalangin din na kayong patuloy na kumilos, gumawa sa bansang Pilipinas. Wala na kami iba pang pwedeng iambag sa ikabubuo, ikaayos ng bansang ito, kundi ang laging manalangin, laging manangan sa kapangyarihan mong makagagawa ng higit sa aming mga inaakala. Panginoon, gawin mo kami mga prayer warriors for the sake of this country. Panginoon, pagpalain bawat isa, ikaw mo yung mayamang basbas, bendisyon sa amin na nawa, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, kapangyarihan na nagmumula sa Banal na Espiritu, maranasan namin sa bawat araw, na iyong ibinubuhos ang lahat ng mabubuting bagay, pangangailangan, pagpapala sa bawat tahanan, bawat pamilya. Huwag nyo nga po pagkulangin. Maranasan ang iyong kalapitan, maranasan ang iyong pabor, patuloy na maranasan ang iyong pag-ibig ng namin, paranas din sa iba. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen.